Magandang gabi, Pilipinas. Kumustahin po natin ang mga DDS na ang sinisigaw po ay ang pagpi-people power. Isa na dyan, si Attorney Harry Roque na nagtatago, mga kababayan. Siya po yung unang nagsabi, nagpapasimuno lagi na mag-people power na. Lumabas na kayo. Yun po ang kanya mga panawagan sa mga tao, sa mga DDS, mga kababayan. Itong si Harry Roque, dating spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Siya po yung nananawagan. Kumusta na? Kumusta na ang kanilang pagtitipon sa liwasang Bonifacio, mga kababayan? Alam nyo, merong dahilan kung bakit hindi po sila nagtatagumpay sa kanilang pa-people power. Dahil lagi pong nilalangaw, kokonti po ang uma-attend. Siguro wala na po ang kanilang financer. Wala na po yung tagabigay ng ayuda, mga kababayan. Kaya tinatamad na rin ng mga tao, kaya kukunti nila ang pupunta. Now, ito pong huli, itong panawagan ni Harry Roque, itong huli, dahil actually maraming beses na po nananawagan itong si Harry Roque na lumabas na kayo, mag-people power na, labas na kayo. Ito pong huli ay sa liwasang Bonifacio, na kung saan meron din pong lumabas. Actually, andun din si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Pero hindi po ito enough tong bilang ng tao na umattend. Roughly, sabi po ng PNP, ito lang ay 2,000. So, insignificant po ito. Ikumpara mo po yung panahon ng 1986 EDSA Revolution na kung saan napakaraming Pinoy, yung pong mga totoong Pilipino ang lumabas. Sila po yung mga makabayan, mga totoong Pilipino. Yung kaso po nila ng DDS, mga naglabasan pa, mga vloggers, of course, mga DDS vloggers, sila po yung mga nananawagan sa kanila mga followers na magsilabasan na kayo. At inuudyokan niya ni Harry Roque, siya po yung nagpasimula. Siya yung nagpapasimula, pero pugante naman. Wala naman siya. Dapat siya ang nangunguna kung talagang meron siyang intensyong palakasin ang kanilang puwersa. Dapat siya po yung nangunguna doon. Pero sa ngayon, isa siyang pugante. Sinong maniniwala dyan? Isang pugante. Takot na magpakita, mga kababayan. Andun, nakarating po sa The Hague. Alam niyo po, one of these days, gaya na sinabi ko sa previous na video po natin, mahuhuli po ito, talagang masiship pabalik sa Pilipinas. Sa tulong ng Interpol, ito po ay mahuhuli, makakalawit ng administrasyong Marcos ng gobyerno, mga kababayan. Believe me, sigurado yan, one of these days, malapit na. Alright, so ano ba ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang pa-people power ng mga DDS, ng mga Duterte group, mga kababayan? Alam nyo, kaya hindi po sila nagtatagumpay, it is because hindi po nila makuha ang suporta ng taong bayan. Yan po ang rason kung bakit hindi po sila nagtatagumpay. Ang kanilang pinaglalaban ay pansariling interes ng mga Duterte. Kaya, hindi mo makukuha dyan ang suporta ng taong bayan. Para sa sarili, para sa mga Duterte lang, ang iniisip nila. Ang kapakanan lang ng Duterte, pero hindi ito para sa bayan. Hindi po ito para sa bayan. Kaya, ang majority of Filipinos ay hindi po nakikisali sa kalokohan ng mga DDS na lumalabas sa kalye. Yan, mga kababayan.
Never. Never po yan na, na magtatagumpay ang grupo pong ito ng mga DDS. Dahil ang kanilang pinaglalaban naman ay para lang sa mga Duterte. Pang-personal lang ng mga Duterte. Gusto nilang mapabagsak ang current administration ng Marcos. At ang gusto nilang ipalit si Sara Duterte. Papayag ba tayo? Hindi, of course. Lalaban tayo dyan. Hindi po natin yan papayagan na ang isang Duterte ang ilagay sa power. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno pero ang ipapalit nila si Sara Duterte. No way, mga kababayan. No way, Jose. Hindi po yan. Lalaban po ang maraming mga matitinong Pilipino dyan, mga makabayan. Hindi po nila papayagan ito na itong mga Duterte ang pumalit. Dahil mas masahol pa po yan. Grabe, pag pumalit po yung anak, grabe po yan. Patay tayo mga Pilipino. Patay ang ating bayan, mga kababayan. Isang authoritarian government, kamay na bakal. Kaya hindi makakapayag ang taong bayan dyan. So ayan po, ang dahilan, ang primary reason. Although meron nga po silang mga pinapakita na mga local rallies, pero insignificant po yan of course, sa kanilang teritoryo. Of course, galit lang yun. Dahil po sa galit, kaya po sila lumalabas at yun nga, nagsisigawan, binabanata ang administrasyon. Panay po ang tira po nila sa Pangulo. Yan nga po ang paborito nilang sinasabi, yung bangag, adik. Kaya ito ang dahilan, kaya nilaglag kayo ng administrasyon. Why? Dahil tinawag yung bangag, adik. Sino naman ang tutulong sa inyo kung ganyan ang tawag nyo? Dinisrespect nyo ang presidente, ang nakaupong Pangulo. Alangan naman na tutulungan niya kayo. Kaya yan ngayon ang napala ng mga DDS. Kakalabanin nila ang gobyerno. Alam naman nilang ang Marcos ngayon ang nasa kapangyarihan. Wala kang laban talaga. Ang bentahin niya, siya ang nasa pwesto. Talagang titirisin ka niya. Yung pamilyang Duterte, dapat sumimple na lang sana sila. Hindi na sana sila nagsalita. Baka maawa pa si PBBM sa kanila. Kay former President Digong, pero inatake nyo ng inatake. Tinawag yung bangag, adik, etc. etc. Kaya yan na ang banat ng Marcos sa inyo. Bumalik sa inyo. Yan. Kaya dumating po tayo sa puntong ito, mga kababayan. Alright. Pag-usapan naman natin quickly si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Ngayon, kitang-kita po natin na siya po ay nag-hysterical. Parang wala na po siya sa isip. Nakita ko po, he was present at the rally sa Liwasang Bonifacio. At siya nga po ay nagsisigaw. Si Senator Bato de la Rosa, nako, kawawa po itong mamang ito. Parang wala na po siya sa katinuan. Kitang-kita po natin na siya po ay takot na takot, mga kababayan. Lalo pa may lumabas po na balita. Pinahayag ng PNP spokesperson na handang makipagtulungan ang PNP sa mga, kung may lalabas pa pong mga warrants of arrest laban sa mga kasama ni former President Digong. Yung mga na-involve po sa peking gyera kontra droga. Makikipagtulungan po sila. Kaya mas lalo na pong lalo na namang natakot tong si Bato de la Rosa, sila Bongo, Albayalde, sino pa ba? Mga Aguirre, Peter Cayetano. May mga nagsasabi na pati si Peter Cayetano ay dapat na panagutin sa ICC, mga kababayan. So, yan. Nakita po natin si Senator Bato, napanood po natin. Sobra na po ang kanyang reaksyon.
kitang-kita po natin na ang kanyang stress level ay nandito na po. Mas mataas na po sa kanyang ulo ang kanyang stress level. Sigurado po yan mga kababayan, na hindi na po yan nakakatulog sa gabi. Sigurado pong in distress. Wala na po siyang peace of mind sa ngayon dahil alam niya pong siya na ang isusunod. Isa siya sa mga isusunod mga kababayan. Dahil napakalaki po ang kanyang role sa EJ case ni Duterte. You know, it's too late mga kababayan. It's too late. Kung ngayon ka lang magsisisi, tama nga yung sinasabi nilang laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya mga kababayan, bago po tayo gumawa ng mga bagay-bagay, kung alam po natin ito'y kasasama natin o hindi po maganda para sa atin, tayo masisira, wag po nating gawin. Siya po ay nagpagamit. Itong si Bato de la Rosa, nagpagamit po siya sa presidente. Kaya wala tayong magagawa. Siya ay naging kasangkapan, naging instrumento ni Rodrigo Duterte, ang ating former president, na ngayon ay nasa ICC, sa detention center mga kababayan. Kaya mahirap po itong kalagayan ni Senator Bato de la Rosa. Well, kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Ito na po ay ang karma na sinasabi nila. Bumabalik na sa kanila ang karma, mga kababayan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating kwentuhan, talakayan. Marami pong salamat sa inyong panunood. Hello to everyone. Mag-iingat po tayo lagi. Mabuhay ka, Pilipino!